Good morning guys, nandito ako ngayon sa may barangay Magdalena, Kabatuan, Isabela. Naglalakad na naman ako dahil nung karera ko, butas na naman. Yan o. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? Sa gabi ko ay nasa selda, nahanap buhay mo ngayon. Charot. Nabulabog ako sa aking pagkakatulog ng busina ng mga bus ng Victoria Liner kung saan ako nagpalipas ng magdamag. Ito ang kwento sa likod ng panglimang araw ko sa kalsada. Mula sa sentro ng bayan ng Santiago, pumadyak ako ng 3 kilometro hanggang sa marating ko ang Kapitolyo ng kanilang probinsya at sa lugar ding ito isinilang si Apolinario Mabini, ang bayaning binansagang dakilang lumpo at personal advisor ng mga katapunero noong panahon ng himigsikan. Malinis, flat at malawak ang kalsada rito kaya bihil magka-traffic. Yun nga lang, mauumay kasi dami ng mga palayan. At nang magutom ako, naisipan ko muna lagyan ng laman ng aking tiyan. Diyan ako nag-agahan. At pagkatapos kong kumain, bigla lang nag-iba ang kulay ng langit. Naging makulimlim na ang paligid. At tama nga ang tsorya ko, uulan. At nang bumagsak na nga ang ulan, napasilo na lang ako batla sa isang tindahan. At nang mahina na nga ang ulan, bumalik ulit ako sa may kalsada. Hanggang sa maisipan ko pasyalan ang karugtungan ng Magat Dam sa bayan ng Ramon. Malaki ang papel na ginagampanan ng Magat Dam sa pamumuhay ng mga taga-Isabela. Dito kasi nanggagaling ang tubig na kailang inumin pati na ang irigasyon sa kanilang mga patanim. Kaya hekta-hektarya ng mga palayan ang makikita nyo sa kanilang probinsya. Hanggang sa madaanan ko ang isang motorcycle rider na naaksidente sa kalsada. Instead na tulungan, lumabas sa pagiging vlogger ng karamihan. Pagtapos ng ilang kilometro padyakan, napasok ko na rin na ang bayan ng San Mateo. Malalawak ng bukulin pa rin ang aking nadaanan. At sa bayan ding ito, may nagbebenta ng palaka. Palaka? Kuya, magkano presyo ng palaka nyo? Ha? 180 sir, ito. 180? Oh. 180 ito, isang bundle. Isang bundle na to. Sulaka. O yan sir, pang reels. Yan, may manobo. Vlog mo sir. Manobo to? Mangubok sir. Mangobo. Yes sir. Yan. Ito karpa to, di ba? Karpa? Sa bagay, masarap naman talaga kainin ang palaka, lalo na kapag inadobo, lasang manok. Grabe, alam nyo, itong kalsada na to, parang wala siyang katapusan. Ilang oras na ako pumapadyak hanggang ngayon di pa ito. Hindi pa rin talaga ako lumili ko. Mauumay ka talaga kakapadyak sa haba ng kalsada dyan. At pagkatapos ng 10 kilometro padyaka sa bayan ng San Mateo, masok naman ako sa bayan ng Kabatuan. Maraming nagtitinda ng karyoka sa bayan na to. Hile-hilera sila. Ang maganda kasi sa lugar na to, may mga palibor ang karyoka nila tulad yung kinakain ko, Pandan Flavor. Good morning guys, nandito ako ngayon sa may barangay Magdalena, Kabatuan, Isabela. Naglalakad na naman ako dahil nung karera ko, butas na naman. Parang nagsisipatuloy ako bakit ako nagpahinga at kumain ng karyoka. Inalas tuloy ako. Hanggang sa nilakad ko na nga ang mahabang tulay papunta sa bayan ng Aurora kasi wala akong nakitang vulcanizing shop. Hanggang sa marating ko lang Arco ng Aurora, wala talagang vulcanizing shop. Buti lang may nagbaganda loob sa akin na magpasakay para makahanap ng vulcanizing shop. Shoutout nga pala sa iyo, Brandon Diana, at maraming salamat sa tulong mo sa akin kanina. Siya rin pala ang nagbayad ng vulcanize ko at pinakain pa ako ng Domi. Maraming salamat talaga. Huwag mong pagtakhan kung bakit ako'y sadyang ganito. Mababa man sa iyong tingin, ngunit ako'y ako. Di ako ang kailan may tumitingala at luluhod o hihingi ng awa. Kanin ang pinakamatibay na pagkain natin mga Pilipino. Kailangan munang aruruhin ng mga magsasaka ang lupang kanilang tataniman. Pero sa lawak ng lupa na pinagtataniman ng mga palay, marami pa rin mga kababayan natin ang hindi nakakampleto ng pagkain sa isang araw. Minsan, mababa pa ang tingin ng iba sa mga magsasaka. Na kesyo mababa ro ang pinag-aralan, kaya naging magsasaka lang.
But remember, if not to then, we don't have a food on our table. Kaya kung isa ka sa mga anak ng magsasaka, maging proud ka sa trabaho ng magulang mo. Dahil napakalaking bahagi nila sa sektor ng ating agrikultura. Hanggang sa marating ko na nga ang bayan ng Roxas kung saan bala ko magpahinga. Ito ang kwento sa likod ng panglimang araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.